Sa araw ng pasukan, namahaji ang estado batay sa resulta ng grado. Ang class president na top 1 sa buong antas. Walang pag-aalinlangang pinili ang SSS level na siyam na buntot na pilak na Soro. Samantalang ako na huling-huli. Isang mababang antas na puting oso lang ang nakuha. Ngunit hindi nagtagal. Dumating ang sukdulang malamig na wakas ng mundo. Ako na nakipagkontrata sa puting oso. Ay nakibahagi sa talento nitong kakayahang panlaban sa lamig. Samantalang ang siyam na buntot na Soro ng class president ay hindi pa handang lumaki. At sa unang araw pa lang ng wakas ay nagyelong namatay. Dahil sa matinding inggit, pinagsanib puwersa ng class president at ng iba pang kaklase ang pag-atake sa puting oso. At sa harap ko pa mismo ay niluto ito bilang hotpot at nagpakasaya. Ako ay nalunod sa galit at dalamhati, at namatay sa pagsusuka ng dugo. Pagmulat ko ng mata ay bumalik ako sa araw ng paggising ng espiritong hayop. Pagmulat ko ay bumalik ako sa araw ng pamamahagi ng espiritong hayop. Habang naghahanda akong gawin muli ang ginawa ko sa nakaraang buhay. At buhati ng puting oso, biglang sumigaw ang class president ng pangalan ni Leo Ruyan. Sandali lang, nakita kong yakap niya ang isang puting batang Soro at tumakbo papunta sa akin. Walang sabi-sabing isiniksik ang puting Soro sa aking mga bisig. Pagkatapos ay binuhat ang nag-iisang puting oso sa kahon. Leo Ruyan, ibibigay ko sa iyo ang puting Soro. Ang kukunin ko ay ang puting oso. Lahat sa klase ay napamulagat sa gulat. Kahit ang advisor ay bahagyang napakunot ang noo sa hindi pagkatuwa. Dapat mong malaman, ang puting Soro ay ang may pinakamalinis na dugo sa mga espiritong hayop na dinala sa pagkakataong ito. Ito ang may pinakapuro na lahi. Ang konsentrasyon ng dugo ng tao at buto ay umaabot sa 80%. Mas mataas ito kumpara sa puting oso na may 20% lamang. At mas mababa pa ang antas ng uri nito. Pinayuhan ng guro si Leo Ruyan. Ang pagpili ng espiritong hayop na magiging kasama sa buhay ay hindi biro. Ito ay may kinalaman sa magiging hangganan ng iyong paglago. Kinagat ni Leo Ruyan ang kanyang labi. Nakadilat ang pares ng basang-basa ng mga mata. Walang pag-iimbot na nagsalita si Leo Ruyan. Mas kailangan ni Xiao Yu ang puting Sorong ito kaysa sa akin. Kahit anong espiritong hayop ang kontratahin ng magaling sa aral, mabilis pa rin siyang uusad sa pagsasanay. Ngunit karaniwan lamang ang talento ni Xiao Yu sa pagsasanay. Kung dadagdagan pa ng puting oso na magulo ang dugo, masasayang ang buong buhay niya. Ang mga salitang iyon ni Leo Ruyan ay nagdulot ng palakpakan sa buong klase. Pati ang guro ay tumango ng may papuri. Sa pagsasanay ni Leo Ruyan ang pinakamahalaga ay ang puso ng daan. Mayroon kang dalisay at walang dungis na mabuting puso. Kahit medyo mahina ang espiritong hayop, tiyak na walang hanggan ang iyong magiging kinabukasan. Pagkatapos ay kumunat ang noo at tumingin sa akin. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi ka pa ba magpapasalamat kay Leo Ruyan? Kindat ako, at iniunat ko pasulong ang puting Soro. Hindi ko kailangang makipagpalit sa iyo. Gusto ko talaga ang puting oso. Bahagyang nagulo ang tingin ni Leo Ruyan. Mas mahigpit niyang niyakap ang puting oso. Leo Ruyan, Xiao Yu, hindi mo na kailangang subukin. Taos-puso akong handang makipagpalit sa iyo. Hindi ako tinablan ng palabas niya. Galit akong lumapit sa kanya. Ibalik mo sa akin ang puting oso. Bago ko pa matapos ang sasabihin, biglang may kumagit sa aking kanang kamay. Pagyuko ko, nakita kong ang maliit na puting Soro ang kumagit sa akin. Bumulwak ang matingkad na pulang dugo mula sa sugat. Inilabas ng maliit na puting Soro ang dila nito. Marahang din ilaan ang aking balat na nakakakiliti. Ako ay kusang pinili ng puting Soro para sa kontrata. Isa pa itong kontratang dugo na sabay mabubuhay at mamamatay. Napatingin sa akin ang mga kaklase. Naglabas ng sunod-sunod na hiyawan. Sinasabi ng mga kaklase na ibalik ang puting Soro kay Leo Ruyan. Habang minamadali rin akong makipagkontrata sa puting Soro. Matapos makipagkontrata ng puting Soro sa akin, nahilong pumikit ang mga mata nito. At tuluyang nakatulog, naririnig ko ang mga bulungan sa paligid. Namula sa pagpipigil ang aking mukha, hindi nila alam na talagang ayaw ko sa hawak kong ito. Matapos akong sapilitang kontratahin ng maliit na puting Soro, wala akong magawa kundi tiisin ang mga mapanlait na tingin. At bumalik sa aking upuan ng puno ng sama ng loob. Ako lang ang nakakaalam na ang puting Sorong mukhang pinakahinahangad ngayon. Pagkalipas lamang ng kalahating buwan, ay magiging isang ex. At hindi lang ako ang may alam nito. Alam din ito ni Leo Ruyan. Mula sa sandaling isinuko niya ang puting Soro. At nakipag-agawan sa akin para sa puting oso. Alam ko na noon, na tulad ko, siya rin ay muling nabuhay. Sa nakaraang buhay pinili ni Leo Ruyan ang puting Soro. Samantalang ako ay nakipagkontrata lamang sa puting osong walang pumili. Hindi ko inaasahan na makalipas ang kalahating buwan. Dumating ang sukdulang malamig na wakas ng mundo. Ang buong mundo ay nalubog sa -50 digring yelong kamatayan. Ang puting Sorong may mataas na dugo. Kumpara sa ibang espiritong hayop na halo-halo ang dugo, ay nangangailangan ng mas mahabang panahon ng paglaki. Kaya nang dumating ang sukdulang lamig, isa pa rin siyang sanggol na umiinom ng gatas. At nagyelong namatay sa mismong araw ng wakas. Samantalang ang aking puting oso ay inalagaan ng mabuti. At pumasok na sa yugto ng kabataan. Sa ilalim ng -50 digring temperatura, binahagi nito sa akin ang likas na kakayahang panlaban sa lamig. Ako ang naging taong pinakaditakot sa lamig sa ilalim ng wakas. Tuluyang nabaliw si Leo Ruyan. Ilang ulit niyang tinukso ang puting oso at ako nakanselahin ang kontrata.
at maging kalahating buhay na espiritong hayop niya. Ngunit paulit-ulit siyang tinanggihan ng puting oso. Dahil sa sunod-sunod na pagtanggi ay nagalit si Liu Ruyan. Sinabi niya sa iba na basta kainin ang karne ng puting oso, makakamit pa rin ang kakayahang labanan ng lamig. Kaya sa isang paglabas upang maghanap ng supply, pinagsanib ni Liu Ruyan ang iba upang patayin ako at ang puting oso. At kami ay naging pagkain nila. Nababalisa akong tumingin sa puting oso. Sa nakaraang buhay ay napakalalim ng samahan namin ng puting oso. Hindi ko inakala sa buhay na ito, na maaga ni Liu Ruyan ang puting oso mula sa akin. Maaari kong hindi pansinin ang pagkawala ng kakayahang panlaban sa lamig. Ngunit masakit sa akin na mapunta ang puting oso kay Liu Ruyan. Kung siya ba ay mabubusog at mapapanatiling mainit. Ngunit nakita kong umiikot din ang mga mata ng puting oso at tumingin sa akin. Nang magtagpo ang aming mga tingin, ang maliit na puting oso na halos kasing laki ng laruan, ay kumandat sa akin ng 2 beses. Hindi 1 beses at hindi 3 beses, kundi 2 beses. Isang alon ng tuwa ang umapaw sa aking puso. Ang 2 kindat ay isang lihim na sinadoryas namin ng puting oso sa nakaraang buhay. Ibig sabihin ay panatag ang loob ko. Sa ganitong paraan niya ipinaalam sa akin, na siya rin ay muling isinilang. Sa pag-iisip nito ay napatingin ako kay Liu Ruyan, na may bahid ng awa at hayaan na lamang siya sa kapalaran. Hindi ibig sabihin na mukhang tapat at mabait ang puting oso. Ay tiyak na banayad at mahinahon ang kanyang ugali. Ang puting osong nasa harap ko, ay isang ganap na puti sa labas, ngunit itim sa loob. Masigasig na nagkausap ang aking mga mata at ang puting oso, nang biglang masipsip ng isang mainit na maliit na bibig. Pagyuko ko, napagtanto kong iyon pala ang aking walang silbi kundi maganda lamang. Ang marangal na munting ninuno. Ang puting Zoro ay nagising. May halong pagmamataas. Isang batang tinig na may gatasang lamang ang umalingaw-ngaw. Lin Wan tao, bawal mong tingnan ang puting balat na iyon. Tinapak ko ng isa ko pang kamay ang maliit na puting Zoro. Ikaw ba ang nagsasalita? Mapagmataas na umungol ang maliit na puting Zoro. Tamad na gumulong sa aking bisig. Pakiramdam ko hindi ko siya dapat tawaging puting Zoro. Mas nararapat ko siyang tawaging mahal na Reyna. Lin Wan ang pangalan ko ay Lin Wan tao. Kung gusto mo akong tawaging Reyna. Tinapak ko ang ulo niya. Bata ka pa. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang kartihan? Sa entablado, ipinaliwanag ng guro ang paraan ng pagguhit ng porma sayon ng kontrata. Karamihan sa mga kontratang hayop ay likas na mayabang. Karaniwan ay tao ang kusang nagmumungkahi ng kontrata. Napatigil ako saglit matapos marinig iyon. Kung hindi ko ito nakita mismo, sino ang maniniwala na ako ay sapilitang minahal ng isang marangal na puting Zoro? Lin Wan, bakit mo ako kusang kinontrata? Mapanghamak na sabi ni Lin Wan. Mabaho ang babaeng iyon, pero si Liu Ruyan ang reyna ng paaralan. Hindi mabilang ang lalaking humahabol at nagsasabing mabango siya. May himig ng pagtutol ang boses ni Lin Wan. Ulag lang sila, hindi nila naamoy ang baho ng kaluluwa. Biniro ko siya, paano naman ako? Ibinabaon ng puting Zoro sa aking dibdib ang ulo nito. Medyo hindi natural ang tono. Ayos ka lang naman. Matamis kaya bigla kong naintindihan. Lin Wan, bakit mo ako sapilitang kinontrata? Parang isang maliit na cake na ihahagis sa banta ng dumi. Sino ang hindi matatakot? Kapag wala akong magawa, minsan hinihila ko ang tainga ng puting Zoro. Minsan naman pinipisil ko ang tiyan ng puting Zoro. Sa inis sa akin ay namuo ang luha sa mata ni Lin Wan. Tumalikod siya at tuluyang hindi na ako pinansin. Sa loob ng silid-aralan sa sandaling iyon, si Liu Ruyan ang unang nakatapos gumuhit ng porma sayon ng kontrata. May dumaan na bakas ng tuwa sa kanyang mukha, at sinimulan niyang kontratahin ang puting oso. Binalot ng porma sayon ng kontrata ang puting oso. Mabilis itong umikot. Ang puting oso sa loob ng porma sayon ay gumalaw ng espiritong lakas. Alihim niyang binago ang porma sayon ng 2 guhit. Ang porma sayon ay mula sa karaniwang pantay na kontrata. Tahimik na naging kontratang amo at alipin. Ngunit ang puting oso ang amo, at si Liu Ruyan ang alipin. Noong kami ay lumabas upang magsanay, ako at ang puting oso ay minsang magkasama. Nakakita ng isang porma sayon sa loob ng mga guho. Hindi ko inakala na ngayon ay gagamitin ito ng puting oso upang bitagin si Liu Ruyan. Matapos magtagumpay ang kontrata ng puting oso kay Liu Ruyan, mayabang niya akong tinignan. Palihim kong itinago ang kamay ko sa ilalim ng mesa. At itinuro ko sa kanya ang hinlalaki. Kaya huwag na huwag mong aawayin ang mukhang mabait. Biglang may sumabog na boses ng tampo sa aking tainga. Lin Wan, masama kang lalaki. Ano ang ginawa kong masama? Walang pakialam kong pinisil ang malambot niyang pisngi. Hinawakan mo ang buntot ko. Tapos nakikipaglandian ka pa sa ibang lalaki. Isa pang pangit na puting balat. Habang nagsasalita si Lin Wan ay lalo siyang nagtampo. Marahan akong napabuntong hininga. Isa pala itong munting prinsesang selosa. Natapos na ang lahat ng kaklase sa pagkontrata. Namigay ang advisor ng tig-isang set ng materyales sa pagsasanay. Nagtira ako ng isang merienda. At ang natira ay pinakain ko lahat kay Lin Wan bilang merienda. 19 na merienda. Parang chichirya na lang nang hinangat-ngat ni Lin Wan. Hindi pa man kami nakakalabas ng silid-aralan. Naubos na ang lahat ng merienda ko. Nakatitig sa akin ang mga kaklase. Puno ng pagtataka ang kanilang mga tingin. Sabi ng mga kaklase na baliw na si Xiaoyu. 1 linggong materyales sa pagsasanay. Pinakain niya lahat sa puting Zoro. Talaga bang nakinig siya kanina sa klase? Hindi ba niya alam na mabagal talaga ang paglaki ng espiritong hayop?
kaya hindi dapat minamadali ang pagpapakain. Ang mga ibinigay na merienda ay pangunahing para sa sariling pagsasanay. Sayang lang na sa kanya napunta ang kontrata ng puting Zorro. Pati ang advisor ay napakunot ng noo. May ilang estudyante na dapat mag-ingat. Limitado ang dami ng merienda na ibinibigay bawat buwan. Kapag nasayang ito ay hindi na magdadagdag ang paaralan. Sunurin akong sumagot, Guro, alam ko ang totoo. Noong nakaraang buhay ay napakabukas palad ko sa mga yaman ng pagsasanay para sa puting oso. Karaniwan ay 4 sa 1 ang hatian ng mga kaklase para sa kalahating buhay na espiritong hayop. Ngunit ako ay laging kalahati-kalahati kasama ang puting oso. Dahil sa tingin ko ay magka-partner kami. Kaya dapat patas ang hati. Ngunit kahit sa puting oso, hindi ako naging ganito kabukas palad gaya ngayon sa puting Zorro. Hindi lang ang mga kaklase ang nag-isip na nabaliw ako. Pati ako mismo ay parang mababaliw na. Dahil bigla kong naalala, ang kontrata ng puting Zorro at ko ay isang kontratang dugo na uri ng pantay na kontrata. Kapag namatay ang tao o ang hayop, walang magiging epekto iyon sa kabilang panig. Ngunit iba ang kontratang dugo. Ang kontratang dugo ay sabay mabubuhay at mamamatay. Kung ang puting Zorro ay gaya noong nakaraang buhay, karaniwang nagyayelong namamatay sa unang araw ng wakas. Hindi rin ako mabubuhay. Kaya nga, mas mahalaga ngayon ang buhay ng munting ninunong ito kaysa sa lahat. Sa natitirang oras, ang mga kaklase ay humanap ng kani-kaniilang lugar para magsanay. Buhat ko ang puting Zorro at naglakad palabas. Nang madaanan ko si Leo Ruyan, bigla niyang hinaranggan ang kalahati ng katawan ko. Nagsalita si Leo Ruyan sa tinig na ako lang ang nakarinig. Alam kong ikaw rin ay muling isinilang. Sa buhay na ito ako ang dapat makipagkontrata. Ang puting oso ang may kakayahang panlaban sa lamig. Bahagya kong itinaas ang sulok ng labi ko. Kung ganoon siguraduhin mong mabubuhay ka ng maayos. Punong-puno ng kayabangan ang mga mata ni Leo Ruyan. Mayroon na akong puting oso. Siyempre mabubuhay akong maayos. Kung tungkol sa inyong dalawang walang silbi, maghintay na lang kayong mamatay sa unang araw ng sukdulang lamig. Binuksan ng puting Zorro ang mga mata nito sa aking bisig. Tamad na tumingin ng isang beses. Itinaas niya ang kwitan, at umutot ng malakas at mabaho sa harap ni Leo Ruyan. Biglang gumuho ang kalmadong mukha ni Leo Ruyan. Sumigaw siya at umatras ng ilang hakbang. Pang Xiaoyu, may sakit ka ba? Ilayo mo sa akin ang mabahong sorong iyan. Napatawa ako ng mahina. Buhat ang puting Zorro ay tumalikod ako at umalis. Ang pag-aalaga ng espiritong hayop ay parang walang ilalim na hukay. Kung saan kukuha ng napakaraming merienda ay naging malaking problema. Habang hinihimas ko ang balahibo ng puting Zorro, bigla kong naalala bago sumiklab ang wakas sa nakaraang buhay. May ibinunyag ang media na balita tungkol sa isang maliit na espiritong ugat. Ayon sa oras unti-unti raw itong umaapaw. Ang espiritong ugat na iyon ay pansamantalang wala pang nakakatuklas ayon sa balita unti-unti nang umaapaw ang espiritong lakas. Kasama ang puting Zorro ay abala akong nagmaneho papunta sa espiritong ugat. Nang makarating ako sa tinatayang lokasyon, nadiskubre kong nauna na pala si Leo Ruyan sa akin. Isa siyang anak ng mayamang angkan. Ang kanyang koneksyon at yaman ay hindi ko kayang tumbasan bilang isang karaniwang tao. Nakatayo ako sa labas ng espiritong ugat, at nakatitig na lamang. Pinamunuan ni Leo Ruyan ang mahigit 20 malalakas na lalaki. Sa pagmimina ng espiritong ugat, napakulubot ang puting Zorro sa aking bisig. Pinagmamasdan ng isa-isa, ang mga makinang na espiritong batong nanguhukay. At tulad ko ay napalunok din ng laway. Agad kong tinakpan ang mga mata ng puting Zorro. Huwag ka nang tumingin bata, pababa ang kalidad ng mga espiritong bato rito. Dadalhin kita sa ibang lugar para maghanap ng makakain. Buhat ang puting Zorro ay paatras-atras akong lumakad. Habang papalayo na kami, biglang may masayang boses na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kuya Fang ang puting oso.